therapeutic. So, ibig sabihin, tumalab, maganda. Side effects, so unintended or often mild lang siya. Adverse effect, so harmful or severe. Ano? Toxic effect, pagka po ito is napasobra naman yung bigay natin. Allergic reaction sa immune system, yung may mga allergy. And syncratic or unusual response. So, hindi natin alam kung bakit nagkaganon, kaya idiopathic. Ano? Next po is yung drug actions. Okay. So, mga factors para sa pagbibigay ng gamot. So, dapat i-consider natin yung age, sex, yung weight, lalong-lalo na sa mga infant, sa mga bata, no? Weight at ang talagang sukatan dyan, no? Kaya pagdating pa lang sa ER, kuha na yung vital signs and kasama ang weight. No? Next is genetic factors. Ayan. Next is psychological, emotional state, environment, yung diet, timing of administration, and the route of administration. So, medication order components, ano meron tayo? Dapat alam natin yung name, yung time and date, drug name, dosage route, frequency, and prescribed birth signature. So, na-discuss naman yan sa inyo yung koko kanina. No? So, dito, emphasize lang natin yung 6. Meron 12, no? Pero 6 mo. 6 important rights of medication. So, right client, right medication, right dose, right route, right time, and documentation. So, kumpletuin lang natin yung 6 na yan. Hindi tayo magkakamali sa pagbibigay ng gamot. Ano? So, drug dosage calculation. So, calculation are required when the amount of medication ordered is different from what is available on hand for the nurse to administer. So, ito yung mga conversion. 1 gram, syempre, is equal to 1,000 milligram or 1,000 mg. 1 milligram is equal to 1,000 microgram. 1 liter is equal to 1,000 ml. 1 kilogram is equal to 1,000 grams. Sa apothecary and household conversion, 1 teaspoon is equal to 5 ml. 1 tablespoon is equal to 15 ml. 1 ounce is equal to 30 ml. 1 cup is equal to 240 ml. 1 cup or 1 glass is the same. So, 240 ml. So, pag tinanong nyo yung pasyente, ilang basong tubig po kayo. So, pag sinabi niyang isa, that is 240 ml na. Pag dalawa, edi 480. No? Next po is pound is equal to 2.2 kilograms. So, this is how we form, this is the formula for the medication dosage. No? So, D equals H times quantity or times Q. No? Or desired over stock times the quantity. So, D is the doctor's order. H is what you have on hand. Kung ano yung stock natin. Q is the quantity of drug form. Ayan. So, kung IV yan, sa Q is kung ilang ml mo siya tinunaw. No? And the X is the amount to administer. So, example number 1. Meron tayong 1,200 mg of Chlorcon in order ng physician. So, this medication is only available in 600 mg per tablet. So, very simple. No? So, ang kailangan is 1,200. So, yun yung sa taas. No? That is the desired. Over nung stock. So, ang stock natin is 600 tablets. 600 milligram per tablet. So, siya sa ilalim. No? Times natin sa 1. Ano? So, ang mangyayari is
ang magiging sagot is 2 tablets. Ayan. So, na-gets ba? So, kahit nga hindi nyo sundin yung, yung formula, no? Kaya nyong computein sa isip nyo. So, kailangan is 1, 2, and available is 600. Hindi na dalawa. No? Ayan. So, next example, Dilantin 125 is available as 125 mg per 5 ml. So, the doctor's order is Dilantin 125 0.3 grams per orange. So, how much should the nurse administer? So, step 1, so determine your givens. So, ano ba yung desired, amount desired? Gusto ng doctor is 1.3 grams. Ang stock natin is 125 milligram and the quantity is 5. Ano? So kung makikita niyo yan dun sa taas, no, Dilantin 125 is available as 125 per 5 ml. So pag may nakita na kayong 5 ml, so automatic Q yun, no? Q or quantity. No? So yung mauunang 125 milligram is the stock. Ayan. So, para makuha natin, convert muna natin yung 0.3 grams to milligram. Ayan. Para pare-parehas sila ng sukatan na parehas milligram. So, yung 0.3 milligram is magiging 300 milligram. So, using the same formula, so the desired must be, hindi na 0.3 magiging 300 kasi ini-convert na natin. Over, ang stock natin is 125 and our quantity is 5 ml. So, therefore, nag-come up tayo sa sagot na 12 ml. So, nasusundan ba? Nasusundan po? Nasusundan? Okay. So, mali na, walang tanong. Wala pong tanong. Okay, basta tandaan nyo, desired over stock times quantity. Desired, it means kung ano yung gusto ng doktor na ibigay, kung ilang milligram na yung gusto ng doktor, over the stock, titingnan nyo sa bote or sa packaging kung ilan ang stock natin, ilang milligram siya. And then, kung ilang quantity, so makikita nyo din yun dun sa bote. Usually yung una is the stock and then over quantity. So, kalagayan nito is 125 milligram over 5 ml. So, nagets ba yan? Malinaw? Okay. Walang tanong ha? Okay. So, example number 3, furosemide is available at 40 milligram in 1 ml. So, the doctor's order is 10 milligram administered intravenously. So, what amount of furosemide should the nurse give? So, ano yung ano natin? Desired 40, no? 40 over ay available natin is 40. So, ang desired natin is 10. Sorry. Gusto ng doctor ay 10. So, ang stock natin is 40. So, 10 over 40 or 10 divided by 40 times 1. Ano kasi? 40 milligram in 1 ml yung available natin which is 0.25 ml. Mabilis lang, na? Madali. Madali ba? Kuha agad, kuha. Okay. Si Kenneth lang nag-heart ka. Sige. Yan, okay. Sige, thank you. Okay. Let's continue. So, dosage calculation is based on the body weight. So, dosage calculation is required when, so, kalimitan naman is si doctor na po yung nagko-compute ng dosage ng pasyente. Yan. Kaya nga niya nakuha yung desired or yung amount na gusto niya ibigay. So, for example, many pediatric drugs are ordered and given per weight, usually in kilos.
So dosage calculation is based on weight. So using the formula below, calculate the total required dosage based on the given body weight. So para ma-compute natin, so kilogram times the dosage order, ano? So per kg is equal to the required dosage. So step 2, apply the D over H times Q formula. Ayan. To calculate the actual amount of medication to administer. Example natin, Medrol 4 milligram per kg. So is ordered to a child weighing 64.8 pounds. So Medrol is available at 500 mg per 4 ml. Ano? Ayan. So how many milliliters of medication should the nurse administer? So to determine that, dapat yung weight is i-convert natin. Ano? I-determine muna natin yung mga values. Ano? So yung weight, 64.8, and then dapat natin i-convert yan sa kilos. And then dosage order is 4 milligram over kg. And ang available dose natin or yung gamot mismo is 500 milligram over 4 ml. So convert natin yung 64.5, divide natin sa 2.2. So makukuha natin is 29.45 kg. Ayan. Ayan. So may kadugtong pa yan. So step 3, calculate the required dosage of the medication. So yung ano yung formula natin, weight times dosage order or per kg is equal to y or the required dosage. So yung kinonvert na natin na kilograms, 29.45 kilograms times 4 milligram per kg is equal to 117.8 milligram. Ayan. So calculate the volume of medication ml to be administered based on what is available on hand. Ayan. So pag nakuha nyo na yon, saka na po itong amount desired, amount on hand times quantity. So yung nakuha nating 117.8 is i-divide natin dun sa stock natin which is 500 milligram and then times natin sa quantity na 4 ml. Kasi ang available natin is 500 milligram over 4 ml. So makuha natin is 0.9 ml. Ayan. So nagets ba? Pwede nyong screenshot to itong mga example para mas mabilis nyo ma-review. Ano? So napaka-clear naman po ng explanation. Ano? So kung may nalito pa kayong konti, pwede nyo siyang balikan. So example number 2, there's doctor prescribed 250 milligram of Ceftin to be taken by a 20.5 pound infant every 8 hours. So the medication label indicates that 75 to 150 milligram per day is desired dosage range. So is the doctor order is within the desired range. So para malaman natin ano yung mga values natin. So 20.5 pounds. Yung gusto ni doctor na ibigay is 250 milligram. Ang desired range natin is 75 to 150 mg per kg. So convert pa rin ulit natin, syempre. So makuha natin is 9.32 kilograms. Ayan. So next, calculate the minimum maximum dosage for a 9.32 kg infant's weight. So weight in kg. So that is 9.32 times the dose order. Dose order natin is 75, no? Over 5 ml. So makuha natin yung 699 milligram. Ayan. So that is the minimum. No? So para makuha natin yung maximum,
Again pa rin, 9.32 kg times, ano nga yun? Di ba ang gusto natin is 75 to 150. So, gamitin natin yung 150 milligram over kg. So, makuha natin is 1,398 milligram. So, the next step is to calculate the amount of medication the doctors has ordered for 1 day or 24 hours. So 24 hours divided by 8 is equal to 3. So the doctors order medication to be given 3 times a day. Every dose is 250 milligram times 3 is equal to 750 milligrams po yun na DMH. 750 milligrams. So therefore, the doctor has ordered 750 milligram of medication per day. So nasundan po. Medyo mahaba lang, no? Pero ano, very simple lang po yan. Ha? Ayan. So, pwede nyo po siyang picturean. Gusto nyo. Number 5, compare the total amount of medication is ordered for 1 day to the dose range listed in the medication level. So, ang nakuha natin is 750 milligram. So, that is within the range of 699 to 1,398 milligrams. Ayan. So, dapat hindi po siya, dapat within the bracket siya ng 699 to 1,398, which is 75 to 150. No? So, therefore, the doctor has ordered the dosage within the desired range. Ayan. So, para ma-check natin kung baka over yung binibigay na dosage po ng doctor. Ayan. So, next po natin is IV therapy. Ayan. So, ano ba yung mga purpose ng IV therapy? So, syempre, sa electrolytes, ayan, sa gamot, no? Nutrients. Ayan. So, nakakita na ba kayo ng dextrose na parang color white? No? So, that is food po yun, or parenteral nutrition. No? So, pwede rin pong ipandaan sa dextrose ang pagkain ng pasyente. No? Kung not able na talaga silang makanguya or makakain by mouth. Ano? Kasi hindi naman pwedeng puro dextrose lang. So, kailangan din ng katawan ng nutrients. Ano? Next po is provide blood products. Ayan. So, pag nagba-blood transfusion tayo, through vein din po ang ating access. No? Pero, pagka po blood transfusion, syempre gagamit tayo ng large bore or large bore needle, yung mga needle na malalaki yung butas, para hindi magbara po yung mga dugo, kasi malapot po yung mga dugo natin. And then to have access for our veins, so kung may kailangan iturok sa inyo, emergency, so meron tayong access, meron tayong pagdadaanan. So meron tayong drop factor, no? So, pag macro drop, ano yung macro drop? Pang ano yun? Adult or child? Miss Mitra, para sa ng macro? Adult po. Adult. Ang micro? Pang children po. Child or pedia, no? So, anong kaibahan ng micro at macro tubings? Alam nyo ba? Anong kaibahan ng macro at micro tubings? IV tubing. Alam nyo ba yung IV tubing? Anyone? Sino po may alam ng IV tubings? Ito, kita nyo to. Ayan.
Kita ba? Klase kita. Apa, sir? So, yan yung IV tubings. Ano? So, yan yung nakadikit doon sa, ito to, nakatusok yan doon sa dextrose, no? Ayan. So, magkaiba yan, ha? Ang IV tubing ng matanda at ng pedya is magkaiba. So, pag matanda is macro, no? So, kung tingnan nyo, yan, macro yan. Kita ba? Yan, macro yan, no? So sabihin nyo, sir, ano namang pinagkaiba ng macro sa micro, no? So, yan yung macro ating pakita ko sa inyo yung micro. So, ito. Kita niyo yung micro? Kita niyo yung needle na yan. Yan. Yung blue. So, ang micro, meron siyang needle, no? Ang macro, wala. Wala siya. Meaning, mas malaki yung drops nito compared to this one, no? Kasi baby or pedya ang kinikater natin or ginagamitan natin dito. While this one is adult, no? So, yun ang kaibahan, ha? So, tandaan nyo lang, micro is may needle, macro is walang needle, no? Ayan. So, ang nakalagay dyan is 15 GTTS per minute is the macro drop, no? So, that is 15 over 60, no? So, mangyayari nun is 15 over 60. So, constant po yung 60, ah. Lagi po siyang 15 over 60. So, yan. Gets siya 15 over 60. Pero nagbabago po yan. Minsan is 20, minsan 10 is and minsan is 12. No? Pero dito sa atin sa Pilipinas, dalawa lang, 15 or 20. No? So, para makuha natin, paano natin malaman kung 15 or 20 yung gagamitin natin? Sino may alam? Sino may idea? Anyone? Mr. Coronel, anong idea mo? Saan natin malalaman kung 15 or 20? Yung ano po sir, yung tubing po. Oo. Saan natin makikita yon? So, sino may idea? So, di ba yung tubings natin may packaging yun, no? So, ganyan. Ayan, may packaging yun, no? So, sa likod ng tubing packaging yan, nandyan po kung siya ay 15, siya ay 20, 10 or 12, no? So, dyan nyo siya malalaman. So, nagets? Nagets po ba? So, dyan nyo pagbabasihan, ha? Kung ano yung gagamitin yung tubings, ano? Maalam na ba mag-compute ng IV? Di ba naturuan na naman ni Ma'am Cathy kayo, no? Okay. So, sisimplihan lang natin to, ha? So, ano ba yung formula pagkuha ng IV, di ba? Total volume over time times the drop factor, no? Yan. So, ito is, sa adult muna tayo, ha?
Pakipicture. Kita ba? Total volume over time times drop factor sa adult. Kita, baliktad ba yung sulat? Baliktad, no? Hindi po, sir. Okay lang Hindi. po. Tama naman. Okay, so adult, halimbawa, ang gagamitin nating drop factor, nakita natin sa packaging ay 15. So magiging ano ang value nito? 15 over 60. 60, no? So constant po yung 60, ha? Ayan. So na-gets? So 15 yung nakalagay, no? So turuan ko kayo ng shortcut. So ito, kita niyo yung drop factor natin. So pwede niyo siyang gawing decimal point. Ano? So pag ginawa niyo siyang decimal point, that is equivalent to 0.25. No? So kung total volume, edi syempre 1,000 ng ating dextrose. Halimbawa, gusto ni doktor maubos siya ng 8 hours. No? Ayan. And then, times 0.25. So, nakita niya? So, mas madali ba? Nagets ba? So, 1,000. Yun yung isang buong dextrose, no? 1,000 ml. Divide natin sa 8 hours. So, that maubos mo siya ng 8 oras. Times 0.25 or yung drop factor natin na kinonvert natin sa decimal point. So, makuha natin is 31.25 or 31 to 32 drops. 31 to 32 drops. So, yun dapat iset mo, no? So, in a minute, dapat makakuha ka ng 31 drops para yung 1,000 ml mo, maubos mo ng 8 oras. Nagets ba yan? Mas madali. Mas madali, no? So, sir, paano naman pagka 20 over 15? So, pag 20 over 15, 20 over 60, sorry. 20 over 60, so convert din natin yan, so magiging 0.33, no? 1,000 divide 8 hours times 0.33. Ayan, 0.33. Ayan. So, ilan yun? 41 ata. Ayan. So, 41 to 42. Ayan, 41 to 42. So, nakuha ba? Madali lang. So, dapat i-regulate mo yung IB mo ng 41 drops in a minute. Maubos mo siya ng 8 oras. So, paano naman pag pedia, no? So, pag pedia, madali lang kasi total volume lang over time. So, kung 1,000, divide natin sa 8 hours times 60 over 60, no? Which is equivalent to 1. Ano? So, constant po ang drop factor ng pedia, no? Which is 60 over 60 or 1. Ano? So, magiging 1,000 divided by 8. Ayan, 125. Hindi. Ang ginagamit lang pala ng pedia is 500 milligram. So, 500 divided by 8 times 1 is equal to 62 to 63 drops. Ayan. Ayan. Nakuha po. Nakuha. So, mas madali sa, sa pedia kasi ang gamit nila is
60 over 60, which is equivalent to 1, ano? So, pagka yung total volume na divide mo na sa time na gusto mo or yung ordered time, yun na po yun. Yun na yung drops niya, no? So, kung gusto ni doctor maubos yung 500 milligram, 500 ml ng 8 oras, dapat iset mo yung tulo ng dextrose ng 62 to 63 to 3 drops per minute. Ayan. So, nagets po ba? Malinaw po. Ayan. So, kung tatanungin nyo, so ang isang microdrop, 1 microdrop is equal to 1 macrodrop is equal to 4 microdrop. Ayan. Sa 15 po ito pag 15 ang sukatan, 15 over 60. So 1 macrodrop is equal to 4 microdrops. Ayan. Ayan. So nagets po ba? Malinaw? Pag pinag-compute, kaya na? Kaya na? Dali lang, no? Okay, sige. So yun lang po. Yun lang po ang ating computation of drugs and IV. No? Hopefully, may natutunan kayo. And tandaan nyo lang yung shortcut. No? So very simple. No? Hindi kayo maliligaw. Pag nag-duty na tayo, no? Hindi kayo maliligaw. Ayan. Sige, may natutunan naman po. So that's the end of our topic. No? Meron pa ba kayong sunod kay Ma'am Coco? May kasunod pa ba? Hello? Mr. Coronel? Opo, ata. Meron pa? What time? Okay. Okay, Pero tawagin, Hmm. pero sir, tawagin daw po namin siya pag malapit na raw po kayo matapos. Okay, so pa-inform na lang siya. Attendance. Okay, chat ko pala, no?